mga lodi, no, may bago tayong trabaho. Ito ay grills ng mga bintana. So bali 11 na grills ito. At medyo may kalakihan yung bahay, no. So yung anim ay pare-parehas yung laki, no, kasi kaya isang sukat lang yung ginawa natin. So ito na yung mga frame nila ng malalaki. So meron pa tayong maliliit na bintana. At meron tayong isang honing. At ito yung mga materialis natin iba, no? So dito ito na yung pinaka lamesa natin. Then ito na yung pattern natin. So lahat ng frame ay dito natin pinattern. Dahil isa lang naman ang sukat, para sa ganun pare-parehas yung magagawa natin na bintana, no, yung grills. So kasama ko rin dito si Reggie, no, dalawa kami uli. So dito inumpisan ko na i-layout itong design, no. So kinuha na natin yung eksaktong spacing para hindi na tayo magkakamali. Then itong side lang ang gawa natin ng pattern, kasi parehas lang naman yan dito sa kabila, no. And then pag nakabuo na tayo ng isang bintana lang muna ang gagawin natin. At pag nakita natin na goods na, so tuloy-tuloy na tayo sa pagbuo ng pyesa na ikakabit natin. So ito na, pinapuputol ko na kay Reggie yung mga pyesa na ikakabit natin. So kailangan ito may pattern para hindi magkakaiba yung magagawa natin na design. So mga lodi, ito yung design, no, ilagay dito sa gitna nitong frame. So para mas maalwan at madali yung trabaho, ay ito, gumawa lang tayo ng isa, then ipapattern na natin yung mga sumunod, no, para pare-parehas yung ating magagawa, no, naka-eskwala, no. Mas matagal yung gawin yung paisa-isa dyan, na isusukat nyo pa isa-isa, kasi mangyari niyan pabago-bago yung niyan, ang magiging sukat at itsura. So mas maigi yung ganito, yan, isang pattern, then pag nabuo natin saka natin i-assemble. So yun yung pinaka the best na diskarte. So mga lagay, no, kapag tubular, lalo't manipis yung tubular, pag nagtabas kayo ay siguraduhin yung tama yung tabas. Lalo nito nakakantumisa, ay siguraduhin yung tama yung yung pagtatabas. Ganito, no, halos dikit, no, para pag naghinang madali na, hindi na nabubugbog yung bakal. So ayan, no, ayan. Kaya kayo siguraduhin nyo yung eskwala na ginagamit nyo ay matino. So yan, yung ginagamit namin eskwala, yan, kahit ibalibag mo yan ay hindi yan disalign. So mga lodi, no, yan yung nagawa na natin. So yan yung itsura nya. Ngayon ang gagawin natin dyan ay yan na yung pattern natin. So lahat ng gagawin natin, bali 6, diyan natin ipapatong, dahil yung sukat niyan ay goods na goods, mga clearance niyan. So yan na yan yung magiging pattern. Patong na lang natin diyan yung mga pyesa natin, then i-welding para masundan yan, para hindi na tayo nagsusukat-sukat pa. So dito pa rin natin buuin sa lamesa na to. So ito pagka ganitong tubular materials ang ginagamit natin, at ito ay manipis lang, no. Kailangan yung hinang nyo ay manipis lang din. So tingnan nyo to, yan, napakanipis lang ng hinang yan, para pag na-grinder ay madaling mag-grinder, no, malambot lang. So basta ang importante dyan, titik-tikan nyo
at kailangan walang butas gaya niya, no? Kahit manipis na manipis yan, walang butas, no? Para pagka hinasa ay paglaplat na ay parang walang dinugtungan. At syempre pa yung kailangan yung pagputol nyo ng mga pyesa ay gaya yan, no? Halos walang dikit na dikit para hindi na mahirap weldingin. So ito mga lagyan, no? Nilalagyan na natin ng tenga. Dito natin nilalagay yung dynabolt ang gagamitin natin dito. So butas niyan ay 12 mm. So pag butas nito ay kailangan maliit muna na palin. Yan, bago butasin ng malaki. Kasi kung diretsong malaki ang bubutas nyo ay mahirapan lang din yung barena. So maliit muna bago malaking palin. And then pag nabutas na ito, yan, nililinis yung gilid. Yan, para hindi masakit sa mata. So ito na yun, dahil pipinturahan na to ni Reggie. So diyan naman siya magpipintura na nakabitin. So ito na, no? Pinipinturahan na ni Reggie, pinaprimeran na. So dahil maganda yung hinang natin at maganda din yung pagkakahasa. So ayan, no? Parang walang dinugtungan, no? Flat na flat, no? At yan ay hindi na natin mamasilyahan. Ito, alis trabaho na ito. So, tingnan mo yun. So, wala man lang nakitang dinugtungan, no? Walang butas, walang bukol. Kaya parang minasilyahan. Next nito, pag natuyo ay pwede na nating pinturahan ng final na kulay yan. So ang gamit pala natin dito ay epoxy primer para hindi basta-basta nababaklas. So mga lodi, no, uling na to, uling grease na itong pinupulwid natin. So itong babahagi ko sa inyo ay kung paano natin to hinihinang. So unang-una, mas maganda kung ganito lang ka laki yung clearance nyo, halos dikit, para hindi na mabugbog ito. Kasi pag malaki ang siwang yan, kailangan nyo ng alambre. And then pag may alambre, makapal ang magiging hinang, matagal hasain. So pagka magaganito, manipis lang yung hinang. So ganito lang siya, no? Siyempre kailangan natin tiktikin para makita natin kung may butas. Yan, yun, yun. So pag maganda ang hinang nyo, kahit magalaw lang yan ay tumatalbog na agad yung flux. So ayan. So dito pa lang ay makita na natin kung may butas o wala, para pag hinasa dire-diretso. Kasi kung may butas, kailangan natin hinangan ulit. So ganun lang. So ayan, napakaliit lang ng hinang natin. So mababa, lang, maliit lang yung alsa, kaya madali lang to na hasain. So ganun lang, no? Ayan. At ang amperahe natin ayun, 44, no? 44, mababa lang. Yung tama lang na matunaw yung ating welding rod. Lodi, no, ipipit up lang natin tong tong ating bintana. Then lalagyan ng marka ni Reggie para mabutasan. Ano mo lagi? Yan sa gilid, magguhit ka muna sa gilid. Sa loob, ganun pa konti lang. Papunta doon, konti lang. Oh, hindi yung baba lang, Bagya lang, up. Yan, guhitan mo yung nasa loob. Sa loob. Yung isang, yan, sige, guhitan mo diyan, para at least alam mo kung ano. Yan, tapos guhitan mo na yung mga butas. So, yun yung diskarte natin. At ang humahawak nito ay ito lang. Itong tubular na to. So hindi na natin kailangan ng maraming tao. Actually kahit isang tao pwedeng magkabit pagka ganyang diskarte, no? Medyo mabigat din yan,
Kaya ito ang ginawa natin, diskarte. Ito yung mahawak, yung tubular. So ayun o, kaya guguhitan na ready. So yung tungtungan yan ay scaffolding lang, pinatumba lang natin. Ano? Dito ano pa kasi to, pinturahan pa to uli, no? Seeking coating. Yung pintura kasi ay flat, no? Kung gloss sana ito, medyo maganda sana. Madaling mapunuan pagka gloss. Yung problema flat, no? Kaya 3 coating ang gagawin diyan. So pipiting muna, lalagyan ng expansion ng ano ng Dynabolt para pag na ready to ano na install, may pintura na dire-diretso. So after na mamarkahan ito, yan, may mga markings na tayo. Yan. So itong dito tayo magbubutas. Ito safe na to sa konkreto natin. Kasi kung mas malapit dito, may posibilidad na mabasag to, no? Magtatrabaho pa tayo diyan. Kaya pag ganyan kalayo ay safe na yan, hindi na yan mababasag. So ito nilagyan natin ng palatandaan. Yan, so, number 1 para hindi ito kasi nakasukat na to para hindi tayo magkalituhan. Dito sa likod meron yan. Yan. Ayan o. Tapos nakalagay kung nasa ibabaw na bahagi o nasa ilalim. So ito pipinturahan pa to eh. Ayan, pipinturahan pa to tong nasa outer part para mas maganda. So ayan lang oh. So wala nang mahawak diyan sa grills natin. Yan lang mahawak niyan, yung ginawa nating tukod na tubular. So yan, napakaluan ng trabaho natin kapag pinag-iisipan. So yan, tatanggalin natin yan dahil ano na, naguhitan na eh. So mga lodi, no, ito nililinis na at tingnan nyo naman yung pagkakalinis, no. Ayan, may flat na flat. Siyempre yung hinang yan ay maganda din, no, walang butas, no. At ito hindi na mamasilyahan. At siyempre pati yung mga gilid na yan ay insaktong insakto, no. Yan, no, kahit langgam hindi na makadaan. Para ganun matibay na quality pa. Yung iba kasi kadalasan ang hinang ito lang, kanto lang, yan. Yan. Then the rest ay minamasilyahan na. At yun ay napakadelikado kasi kung gamitan lang ng katala ay ganon-ganon ay matatanggal. Pero ito kasi full weld ay kailangan ng grinder yan bago matanggal. So ganon yung trabaho natin. Titingnan nyo, walang ano, wala lahat yan, walang siwang, no? Kasi pag may siwang yan, ito din yung pinagmumulan ng kalawang. Siyempre papasukin ng ano yan, ng tubig. Ito pag napinturahan yan, yung ano na yan ay guhit na yan ay matatakpan yan. So ibig sabihin kahit na maulanan hindi na papasok yung tubig yan. Yun yung inawasan natin para matagal mabulok. So mga lodi, no, yung primer na ginagamit dito na Reggie ay metal primer na lang dahil naubusan tayo ng epoxy primer. So yan, epoxy primer yan. Yan, merong katalis. So pagka ganyan, ang gamit nyong thinner ay ito. Yan. Lacquer thinner yan, tandaan nyo yan. Kapag epoxy primer ang gamit na pintura, dapat ang ihalo ay lacquer thinner. Kapag metal primer lang ang dapat na thinner na ginagamit ay paint thinner, no? Hindi pwedeng tong metal primer ay lagyan ng lacquer thinner, hindi mabubuo. So hindi rin pwede yung epoxy primer ay lagyan ng paint thinner. So yan, tandaan nyo yan para hindi kayo mawang mali. So isang coating lang ang primer, pero yung final yung finish na pintura ay 3 coating to. So tingnan nyo naman oh, ang kinis, no, wala ka man nakitang pinag-weldingan, parang minasilyahan pati ito, no? Ayan, no, walang siwang. So, hindi na papasok yung tubig dyan kung sakali mo.
So tumalo din oh. Tapos na to pinturahan. So ayan oh, apat yan, apat. Pero pag tinignan mo parang iisa lang. Iisa lang sukat ng mga to. At kagandahan lang dito ay ayan, wala kang makitang pinag-weldingan. Parang minasilyahan. Gusto na gusto to bukas, kakabit na to bukas. Bukas medyo ano to, talagang tuyo na. Yung enamel kasi matagal matuyo, no? Kaya ito medyo malagkit pa, no? So bukas ito yung tuyo na yun bukas. Pwede na yan kabit. At yan ay tatlong coating yung pintura nating puti. Saka isang epoxy primer. Ganito kami magpabricate, no? Yan o, nililinyahan natin bago sukatan ng mga pyesa din bago ilagay. So sa ganitong pamamaraan ay masisiguro natin na yung ating ikakabit ay nakalinya o naka-align para pag tinignan ay hindi masagwa. Saka ito, meron pa tayong guide na nilalagay sa ilalim para paglapat natin ay itong mga nilalagay natin ay naka-flat, no, nakapantay. Okay, so ganyan yung diskarte natin para sa ganun ay wala tayong pagkakamali, no, hindi yung baklas kabit. At siyempre yung ating taga-tabas ay si Reggie. Mahusay magtabas yan. Laging paling. So ganyan ang sukat ng pyesa ng kabit. Huwag na gumamit ng metro. So i-actual na lang para accurate yung mapuputol. So kagaya niyan, so lahat yan totoo yan. Lahat yan, no, 0-0 para pag naghihinang ay madali na. Kasi kung gagamit kayo ng metro minsan nagkakamali pa yan. Kaya tapat nyo na lang dito. Yan, tapat nyo na lang yan. Ganyan, hindi guguhitan. So yun na yun, para wala nang pagkakamali. So pag sa Reggie nga nagpuputol, gumagamit pa ng iswala, no, para siguradong hindi dilihis. So mga lodi, no, paalala ko lang sa inyo, sa mga nagpapagawa at sa mga gumagawa, no, huwag kayong mag-expect na mabilis lang matapos yung isang trabaho na pinapagawa nyo pagka ganito yung design. So tingnan nyo yan, napakadami ng putol. Siyempre pag putol yan matagal, pag sukat yan matagal, pagkabit niyan matagal din dahil sa dami nga, no, din lilinisin pa yan. So huwag kayong mag-expect ng mabilis na trabaho kapag ganitong design ang ipinagawa nyo. So isipin nyo yan kung gaano kadami ng tubular ang pinuputol at ikinakabit. Paglinis niyan ganun din. Kaya medyo matagal talaga ang paggawa nito. Siyempre pintura din, no. So kung ganito pakapulido yung trabaho, yan tingnan nyo, no, napakakinis ng pinagweldingan. Wala kang makitang dugsungan, no. Kala mo stainless yung tinarabaho. So talagang expect nyo na matagal. At siyempre naman pagka ganyan naman ang ganda yung trabaho ay okay lang kung matagal dahil talagang pinulido naman yung trabaho. So yun nga lang, sa ganito kadami ng materials na ginamit, talagang matagal talaga yan. So ganito lang yung ginagawa namin, no? Kapag dalawa o marami, then iisa ang sukat. So ganyan lang, patong-patong lang para madali na masundan, para pag nabuo pare-parehas yung laki. Then kakalasin na ni Reggie para ma-full-weld yung kabila. Dito ayan. So ini-spot lang yan para hindi gumalaw. So mga lodi, ito nakapagkabit na tayo ng 4. So meron isa sa likod saka isa doon sa harap, no. So yun ang naging lang natin dito,
Problema lang natin dito, pagkabit natin dito, ito yung mga moldura ni mason, no, napakaliit. At same time yung halo nila ay napakatabang, no. Pakiusap lang sa mga mason, no, kung magpalitada kayo, medyo tapang-tapangan nyo naman at medyo lapad-laparan nyo itong moldura, no. So, kung yan nakaabang para sa may grills at ito hindi pa papalitadahan, so ito yung moldura nyo ay medyo lapad-laparan nyo naman. So ito ay ano lang, halos 7 cm lang yung lapad. At tingnan mo nga yung iba ay hindi na umabot, no. Wala na sa palitada yung ating dynabolt. At medyo hindi natin mahigpitan ng maigi yan dahil mabubunot lang din, no, kasi wala ngang palitada. So halos lahat ng gawa nila ay ganun. So dito ganun din, yan. So, hindi tayo umabot. Pero kahit paano naman ay matigas naman yan. So wag lang pilitin na baklasin. At sa dami ng tornilyo niyan, 10 ang tornilyo niyan. So hindi yan basta-basta mabubunot. Kailang mas maganda kung nilaparan, no, yung palitada para medyo maganda yung kapit ng ating dynabolt, no. Mga mason, no, pakisuyo lang, medyo ayos-ayusin mo naman yung panyo, yung paglagay ng moldura.